Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana uli. Balik po tayo at usap-usap ulit tayo sa mga ganap dyan sa atin. Ngayon mga kababayan, pag-uusapan naman natin itong mayroon pong medyo para sa akin po, mabigat po itong gustong i-propose ni Senator Marcoleta. Medyo mabigat kasi dahil hindi pa po ito nangyayari o i-propose ang ganitong klase sa Senado. Pero mga kababayan, ito pong gagawin ni Senator Marcoleta, dito natin malalaman yung mga hypocrite na mga senador, kung talaga sila po ay nandyan at ayaw nila ng mga insertion. Yung mga hypocrite po na ayaw-ayaw kuno sa mga corruption at kung ano-ano pa man, dyan po makikita dahil ang ipopropose po ni Senator Marcoleta ay siguradong baka mabigat sa kalooban talaga nila. Ito po pakinggan natin mga kababayan ang kanyang gustong maging at kung bakit niya ba gustong i-propose ito. Siya nang magsabi sa inyo. Nang hindi natin matanggap, ito, natural calamities po ito, natatanggap natin. Ang mabigat kasi, Nelson, yung nung man-made calamities, na dapat sana hindi nangyari, hindi naganap, pero at isa nga po ang itong kinakaharap ng ating bansa ngayon. Yun ang nakapanginginig ng laman. Oh, yun ang nakakagalit. Ano? Opo. Kung bakit yung kawalang-iyaan ang nananaig. Oho. Samantalang ang dami niyang kayang isipin sa ikabubuti ng ating bansa. Diba? Kasi lalong-lalo na may pinag-aralan naman sila eh. Yan, opo. Sana man lang kung alam mo na itong mga taong ito hindi nakatuntong sa paaralan eh. Oho. Kahit grade 2 hindi umabot eh. Oho. Di ba? O kaya naman wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Nako, oo. Pati salita ng mga hayop eh Naiintindihan nila. Diba? Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan, Oo. kaya nakaisip ng ganun eh. Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba eh, Mamahaling, eskwelahan pa talaga. oo, Sir, yung iba opo. nagsipasok pa sa seminaryo eh. Kaya, meron pa ba? Oo. Talaga, oo. Oo. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala akong Mamaya sasabihin ko sa'yo. Oh, sige po. Jen, hindi mo kilala? Nandun sa sa house? Magtataka ka kung bakit parang nasa iban eh. Yun yung alam Hindi pa ko. karaniwan itong nangyaring ito eh. Oho. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran Opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili? Wala, di ba? Yung pag-aalinlangan, Oho. yung pag-aatubili, hindi eh. Systematic. Talagang pinlano. Oho. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Pagkaraniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may kapangkaraniwang, may damdamin dyan eh. Diba mga kababayan, sabi niya, yung magnanakaw, nagtatago pa. Sa dilim, sa gabi, hindi nagpapakita. Pero itong mga magnanakaw na to, isang taon pa bago matapos ang budget. Di ba binabalangkas nila ang budget for 2025 noong 2024? Di ba? Yung budget ng 2026, ngayon na nila binabalangkas. Pinagplanuhan nga, harap-harapan, mga nakabarong pa sila. Mga hinayupak talaga. Sa totoo lang. May guilt feeling din yan, At nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam eh, gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip po, dahil nahihiya. Ayan. eh. Oo. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata. Correct. Oo. Kung tawagin eh, honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo, Pinakamalala, pinaka-worst. pinakamalala. Oho. Sapagkat alam mo, ano na ito eh, yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo, Oho. yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan eh. Hindi na milyon ito, hindi na bilyon eh, trilyon na pinag-uusapan Trilyon na dito. to. Totoo kayo. At sana man lang, Tingnan. yung perang pinag-uusapan natin,
ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, nako. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Oho. Wala nga pampagamot eh. Kung titingnan mo, Oho. bakit nagkaganon yun eh. Oho. Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. Magsasalita yung Mary Walter. Oo. Mga halangang kaluluwa. Yan, Sabi niya. mga Doon ko halangang kaluluwa. So na-internalize ko yung, may di-describe niya pagka yung mga bagay na talagang nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, Di ba? kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung anong magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Wala. Iniisip mo na lang yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Di ba? Oo nga, no. Di ba? Oho. Well, biblically sin, talagang ano yan, walang Kabusugan. walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay minay-make-upan, Opo, ano opo. kaya mabuti nating gawin? Yan nga Paano po, mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Oho. Totoo namang sa budget nagsimula eh. Di ba? Anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa eh, di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, Yeah. opo. Oh. Ginagawa ang budget kasi, bago matapos ang taon, para sa susunod na taon. Yeah. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. That's- Pagkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September Opo. pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kaya katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na Bicam. bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon Oo, pa po di yung ba? SONA. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Oho. Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala Wala, pang resolution ng Supreme Court yan. O paano mariresolve? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro So, ayan. malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo, totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon Mhm. na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Di ba? Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco Sagot na doon yun. sa mga Oo. blanco. Oo. Kasi pati yung mga pumirma Sen, sinasabing, Meron na. meron ba't kami nagaganyan? kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako, Hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Madali mo kasi, ano? Kasi kapag ka matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman, kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. May Baka sakali may tumama, di ba? May tama. Sabi ni Jen, may low of average. May tsamba ito. May tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, sigurado niya. Nag-aral. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan, oo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Naku, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko Ayun. na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung Sigway lang pinakamagaling yun. na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dun sa House of Representatives ang gumawa niyan. Nagturuan Dahil na. dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint yan eh. Oh, Opo. Hindi, kanya. Baka sa DBM. di ba po, noon, napabalita natin na nababago ang amount pag nandyan na sa yung piniprint na. Binabago daw ang numero. But this time, di natin naririnig masyado. Hindi baka sa Malacanang. Oho. Sino nga? Di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman. Ha? Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. Opo, opo. O di 3 buwan.
Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Oo, nag-aalala na nga Di ba? marami. Kasi Opo. kapag ka hindi mo natapos ng Disyembre, Reenacted. marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. Opo. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Di Doon lang pala ba? ayusin, ano ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Oo. Uy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang ngingiti-ngiti. Oo. Ha? Ngingisi-ngisi Sa gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blanco. Ha? Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Oo, sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng Isang taon cheque yan. lang yan. Oh, paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman Sino natin kaya? blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon nga walang maamin. Sinong O sumagot? hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? So, ang dapat ako, siguro, kung akong tatanungin nyo ngayon, Opo. Para masolusyonan ito, Sen. sa Opo. panig ng mga senador, halimbawa, Ayan. ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila. Yan. Total, pinag-uusapan natin ng insertion, yung amendment, Opo. yung palistahan, over and above, yung NEP. Opo. At merong nagkakaroon ng konting alingasgas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Di ba? Lalo na yung salitang insertion, Opo, nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Oo, parang isiningit, hindi Opo. naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi yung insertion, lalo na yung program, na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, aba, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat Halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Opo. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo po. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? Aha. O bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Aha. Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Oo. Di ba? Opo, oo. Sen, may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi Diba? kaya amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba? Aha. Nako. kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng Wag mo na amendment. amendments, oo. Gumamit ka ng iba. Aha. O sabihin mo, saging na saba. Ah. Hindi yun eh. Nadagdag din yun eh. Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Aha. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi, Aha. hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? Aha. O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung Ayan. transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, Opo. Yung dalawang dapat. wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Oo. Oo. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ayan. Ano man ang katawagan. Simulan na natin ngayon sa 2026. Oo. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. So ibig sabihin po noon, di wala na yung allotment, allocable, mga ganun. Kung ano man yung katawagan, kung may Opo. allocable, kung merong leadership, kung Ang ano-ano, program mo, halimbawa, ano? wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun. Para lang maging transparent, para ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-aaway, walang Ayan. nagsisentimento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan ay tungkol sa insertion eh. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata kayo, magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo eh. Opo naman, hindi maiwasan yan. Alam marami. Kamukha nun, meron kaming malit na bola. Oo. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan, para wala na kayong pag-awayan. Tinago niya. Opo. Wala na kaming pag-awayan ngayon. Pag-awayan. Oo. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan, Ayan. wala nang Alisin na yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertion sa O para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Oh, Teka, parang Kung walang insertion, Sen, Oo. paano mangyayari yung kung ano yung NEP? kaya? Kaya niyong tanggapin? Diyan. Makikita natin yung mga taong ayaw talaga ng insertion. Ayaw ng mga ganyang usapin. Oh, di ba? Sige nga, diyan natin makikita. O ano, magagalit na naman kayo. Ito kasi mga kababayan mahilig sila na pag may nag-propose, may nagdala
na hindi nila nagugustuhan, inaatake nila. Inaatake nila. Di ba't inatake nila ng gusto si Senator Marcoleta? Di ba? Oh, noon, inatake din naman nila nung dinala na nila si Sergeant Gutesa para tulungan silang mahanap yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ang inatake nila, imbes na sundan nila, ay ito na, mayroon tayong kasama na tutulong sa atin at itinuro na. Tingnan natin. Bulatlatin natin kung totoo ba to. Ang ginawa nila, inatake si Sergeant Gutesa. At gusto pang, kumbaga, kumakalat sa media na, sampahan ng kaso. For what? Hindi mo maintindihan mga kababayan kung ba't inaatake nila yung gustong tumulong. Si Senator Marcoleta, idinidiretso na niya para sabi nga niya, we will get to the bottom of this. Yun ang ginagawa niya. Inaatake nila. Dada daw ng dada. Di ba? Oh, kaysa naman kayo kunyari ang babait ninyo, tatahimik ninyo, yung pala naman. Yung mga ayaw ng insertion, may insertion pala. Ano yun? O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag, yun nga yung ayan na yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaral lang lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung ano, di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. Okay, Ayusin na lang yun ano ho? Ayusin na lang. Pinakamaganda nga siguro magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Halimbawa, yung 6.7. Yung pala nakasaksak pala doon yung allocable at saka yung ano Sabi niyo nga po, cholesterol yun eh. Hindi mo kailangan kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, lahat ng mantika niya. Tingnan na natin lahat. Halimbawa, yung 6.7, Jen. Opo. Magalis tayo ng 1 trillion. 5.7. Wala namang nawala kasi taba lang ang inalis natin Oo nga, no? Yung allotment lang kung sino. Ano wala naman tayong vitamin ang inalis. Ang inalis natin, kolesterol. Nako, teka. Pero ipapanukala niyo yan sa kasama niyo sa Senado. Papayag kayo sila dyan. Pinapanukala ko. Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Palagay mo ba, hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan Diba? mailayo kami sa ganung klaseng mga usapin. Sige nga. Teka, mabigat yung panukala niyo, sir. Baka, Mabigat talaga. Mabigat. Hindi ba parang practical? Nag-aaway sila. Kapag may nasabi sila na, ikaw meron kang Mabigat po mga kababayan, pero para sa ikabubuti na rin po ito ng bayan, nila, na hindi na sila magtuturoan pa, mapapagbintangan pa, na may insertion, na nagkaroon ng project, naging ghost project or naging substandard. So, para hindi na maiwasan ng mga yan, wala nang usap, pumayag kayo. Tingnan natin mga kababayan, mabigat ito talaga. Pero, yan po ay para din sa kanila at para sa atin. Malay mo, mabawasan yung korupsyon, wala na silang kukurapin. Sige nga. I hope talagang dalahin ni Senator Marcoleta yan para malaman natin kung ano mga sagot nila. Totoo naman po. Di ba? Yung sinasabi kasi nilang allocable na yun doon din manggagaling sa 6.7 trillion na budget Di ba? Billion din yun. At bakit kasi meron silang ganyan? Nagagamit po nila yan ng iba sa kanilang next election. Di ba sabi ko nga, lagyan kita ng basketball hall diyan. Lalagyan kita ng ng intayan ng bus diyan. O lalagyan kita ng ganito. Tapos lalagyan nila yung pangalan nila diyan. Hindi naman pera nila 'yon. Ngayon, kung wala na silang pera, hindi na sila advance pamumulitika or pangangampanya dahil nilalagay nila mga pangalan. Hindi dapat di ba? Kayo may insertion kayo. Pumapalag. Ito may mga ngahulugan na wala na akong makikitang this project is initiative by Senador Juan de la Cruz. Wala na sigurong ganun dahil nga wala na kayong karapatan na maglista nga
Di Eh, di ba? paano sina mayor, sina governor, hindi nalalapit kay senador? Wala na rin lilalapit sa atin. Ayun, kaya mabigat. Di ba basta tayo kasi, tayo naman Mabigat yung panukala niyo, Sen. ano ba yung ating pinaka-mandato? Gumawa po ng batas Di talaga. ba gumawa Opo. ng batas? Diba? Meron ba tayong connection doon sa kung anong project ang pagagawa natin? Pero Trabaho ba natin yun? sa realidad, Sen, hindi ba natin may pipigit? Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po eh. Nung mga Oo, senador. kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandyan na po. Mayroon na. Tinignan po namin yung NEP. Opo. Nandyan na po yung mga project eh. Oo. Ang inaalis lang naman po namin, yung kapangyarihan namin na maglista pa po kami, na baguhin yung nakalista pa dyan. Di ba? Yun lang Meron naman. po nakalagay eh. Oo. Paano ito ma-implement, Sen? Kailangan ba ng resolution o kailangan ninyong manumpa o paano? Pumayag lang sila. O sige, wala nang insertion sa atin. Sa 24, wala na tayong hihinging anumang amendments and insertion. Oo, Ano man. wala na. Gentleman's agreement, parang ganon. Kung papayag sila. Sa akin naman, proposal ko to. Oo. Kasi sa akin, kung wala tayong insertion, hindi naman kalugihan sa akin yun eh. Oo. Bakit ako malulugi ron? Sa tantyan nyo, Sen, total... Wala naman akong sinumpaan na tungkulin na ako maglalatag ng Maglalagay ng project. Di ba? Ang sinumpaan ko, Oo. ako magle-legislate ako. Pero teka lang, Sen, mukhang ano? Sa tantyan nyo, dahil nakasama nyo naman sila, meron... Ang tanong ko na, may sasangayon kaya dyan? Bakit naman wala? Bakit masama ba yung aking proposal? Hindi, tama nga, ideal nga po yan, Sen. Kasi Ideal po yan. Hindi, sabihin nyo muna sa Opo. akin kung yung proposal ko masama. Mabuti po yan, Sen. Ang Mabuti proposal po. ko ay transparent. Ano nyo? So, bakit mo itatanong kung may sasang-ayon o hindi? Wala ba sasang-ayon sa isang mabuting panukala? Parang hindi po ready yata yung 20, yung senador na, ayaw mo lang siya na, Nahihirapan ayaw siya. mo mag-judge sa sarili ko, no? Ita-challenge nyo sila. Oo. Hindi na. Bakit natin i-challenge? Ipopropose lang natin. Yun Ayun. nga. Sa session. Kahit saan naman pwede namin pag-usapan yun. Halimbawa, Opo. nasa plenary na yung budget. Yan. Doon pa lang sa pag-umpisa ng budget, halimbawa. Oho. Kunyari, merong nagsabi doon ng opening statement. Doon pa lang pwede mo nang sabihin eh. Yan. Sana nga, mamakita Doon pa natin. lang sa, doon sa kauna-una. Kasi nung nasa house ako, pinag-uusapan pa lang general principles. Opo, opo. Di nandun ngayon yung mga economic cluster. Opo. Mga kaibigan, kayo pong lahat ay nandito. Nandyan po yung NEDA. Anong pangalan na ng NEDA ngayon? CRC, DEP. Ha? Development, DEP. DepDep. Yes po. Opo. Nandyan ang DepDep, nandyan ang Central Bank, nandyan ang Department of Finance, nandyan ang DBM, nandyan ang Department of Trade, nandyan si Secretary Frederick Go. Opo. Di ba? Ito po bang 6.7 na ito, pwede pa natin bawasan? Oo. Dapat nga ganun eh. Pwede kasi wala naman. Pero ito, Sen, paano kung halimbawa ay, kasi alam nyo naman ang Senado, kayo po ay majority rule, di ba? Majority wins. Eka nga, paano kung hindi pumayag ang karamihan doon sa proposal ninyo? Wala akong magagawa sapagkat alam mo naman, ang Senado o ang Congress, deliberative body ito. Yes, yun na nga po. Oo, kung ano ba No, pag-usasan ng mas ang kaya marami. ko lang sabihin, ipahayag ko kung ano yung mabuti para sa akin. Oo. At kung halimbawa, naintindihan nila na mabuti, kagaya ninyong dalawa, at Opo. least nawunawaan Oho. ang aking Nawaan ko din. para kami makaiwas Sa doon anumang kontrobersya pa man. anumang oo. kontrobersya sapagkat yung insertion na yan ay nagkaroon na ng negative connotation. Oho. Nagkaroon ng masamang impresyon sa ating mga kababayan. Opo. Hindi ba magandang pasimula na wag na muna nating wag na muna tayong sumali dyan? Aha. At least tayong mga senador, pumayag tayo na wala nang amendment o wala nang insertion sa panig natin. Oo. Kung wala sa inyo, kasi di ba, dalawa yan eh. Paano kung ang lower house po eh, meron na sila, kayo naisubmit na po sa inyo yung budget Oo, eh. bahala sila. Ang sa akin lang, ang aking ina-address, mga kasama ko sa Senado. Yun. Baka naman pagdating ng araw, bago natin ito ay mapapirma sa Pangulo, baka magmungkahi din sila. O sige, alisin na rin yung sa amin. Oo. Di ba? So pilitin nating ibaba yung 6.7, gawin na lang nating 5.7. Di ba? Kasi sa experience natin, kamukha nitong 2025 na ito, hindi pa natapos, Oktubre pa lang. Ito, lumitaw na ang napakalawak at napakalalim na anomalya Diba? dito sa flood control. Aha. Hindi naman pala napunta sa ikabubuti ng ating mamamayan. Naalustay mahigit na 1 trilyon, hindi pa natatapos ang taong ito. Opo. Sa mga hindi natin kailangan yung 1 trilyon, napalabas natin, taba lang pala ito eh. Oo. Pero kung wala itong taba na ito, wala sanang pinagawa yan. Tama po. Diba? Ako sa tingin ko, napakaganda po niyang panukala niya para maalis na rin yung kontrobersya sa 24 na senador. Kung ang pag-uusapan ay insertion, amendments, ano man ang tawag dyan,
sana lang, ano? Kung may nakikinig man kayong kasamang senador ngayon, sumuporta. Meron na. Meron na ba? Meron na akong alam na susuporta dyan. Si Senador Rizon Tiveros. Kasi sa kanya ay masama talaga insertion at ayaw niya yan. Hindi lamang siya, si Senador Lacson. Di ba? Di ba? Mulat sa pool, eh. Sige. Tatlo na kayo. Hindi, kasi meron iba dyan ayaw din eh. Pero totoo, nakalista meron eh. Ayaw lang sa salita. Oo. Di ba? Hindi, ang alam ko si Senador Lacson, ayaw niya yung Ayaw-ayaw daw. Ayaw-ayaw ng insertion, yung pala meron pala. Di ba? Mga hypocrite talaga itong mga to. Kasi nga siya nagpasimula eh. Opo, noon pa man. Ay, magtatanong ako, bubusisiin ko yan. Opo. Kung Di ba? bakit yan ay pinayagan. So, ibig sabihin nun, siya man, ayaw niya. Ayaw. Oo. So, sa mga tweet, baka siya pumayag din sa aking proposal. Ayan. Tatlo na sila dyan. Baka meron ko pa naiisip. Paano maging tatlo? Dalawa nga lang yung sinabi ko sa'yo. Si Senador Risa. Ayaw din daw ho niya. Ayaw. Tinatanggi niya na hindi siya payag sa may insertion. Itinatanggi niya pero meron siya eh. Kaya hindi pa natin sigurado kung anong kanyang posisyon. Talaga ko, ayaw talaga niya. Nadala lang nyo kayo damdamin kasi lahat may. O di, Yung iba meron eh. halimbawa, tatlo na kami. Halimbawa lang. Eh, ako naman, masaya na ako pag nakakuha na ako ng dalawa. Ayaw. At least may pumanig sa akin. Paano kayo mga tao dyan? Paano kami? Kaya yung mga halimbawa, yung mga kaibigan naming senador, mga kaibigan Opo. naming mga mayor, mga barangay kapitan, pasensya na po kayo ha. Oho. Total, nandyan naman po sa NEP, nakita naman po Yan, namin. oo. Ang gawin naman na lang po namin, tulungan namin kayong bantayan na yung pong nakalista rito, talaga mapunta sa inyo. Yan. Meron naman para eh, hindi na di ba? po makuha ng kung sino-sino. Hindi, buti sana Diba? kasi meron hong mga governor, mayors, LGUs na wala namang kayo kausap doon sa national government, hindi sila nakakalapit. Di ba? Hindi napapasok yung proyekto po nila sa lokalidad. Ay, nandun, nakita ko yung sinasabi mo, naintindihan Opo, kita. opo. Maaaring manlumo sila dyan, maaaring malungkot sila. Paano pong gagawin ko? Meron pong isa sa amin na nagsabi, ibubusisiin niya pagka merong insertion. Oo nga. Ibig sabihin, merong isa sa amin, ayaw pumayag. Oo. Kaya ako lang naisip ito, para hindi po kami nag-aaway-away. May pinanggalingan po yung aking proposal. Ayun, meron Kasi nga. po, matagal ko na sinasabi, itong isa, sinabi niya, hindi tama. Sabi naman nung isa, tama. Ayaw naman nilang i-clarify kung sino ang Yan. tama ang sinasabi. Naisip ko tuloy na, para wala nang pinag-uusapan, tanggalin na natin ang insertion. Yan. At least sa mga senador.